Matapos matagpuan ang isang maalamat na maskara at maipasa ang kapangyarihan nito sa kanyang bagong silang na anak, ang isang lalaki ay kailangang tumakas mula sa Diyos na lumikha ng relic na ito habang natututo siyang harapin ang kapangyarihan ng sanggol. Ngayon ay ibabalik natin ang kwento ng pelikulang Son of the Mask noong 2005. Sa isang maulang gabi, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa museo kung saan ipinapakita ang kasaysayan ng mga Diyos ng Norse. Ikinwento ng tagapagpaliwanag ang tungkol kay Loki, ang Diyos ng kalokohan, na lumikha ng maskarang may kapangyarihang mahika. Ipinaliwanag niya sa mga bisita na ang maskara na nasa loob ng isa sa mga display case ay magbibigay ng kapangyarihan ni Loki sa sino mang magsusuot nito. Bigla, ipinakita ng misteryosong lalaki ang kanyang kapangyarihan at isiniwalat na siya mismo ang Diyos ng panlilinlang. Nagkagulo at nagsitakbuhan ang lahat ng bisita sa museo, at sinamantala ito ni Loki upang kunin ang kanyang maskara, ngunit nadiskubre niyang peke lamang ito. Sa sobrang galit, inalis niya ang mukha ng tagapagpaliwanag at ibinalik ito sa display case. Dumating ang mga security guard ng museo upang pigilan siya, ngunit nagpaputok si Loki ng enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Hindi tinamaan ang mga gwardya, ngunit kalaunan ay bumukas ang lupa at silang lahat ay nahulog sa loob nito. Kinabukasan, sa labas ng bayan, ang tunay na maskara ni Loki ay inanod sa ilog hanggang sa matagpuan ito ng isang aso. Makalipas ang ilang minuto, sa isang bahay sa malapit, bumisita ang magkasintahang Tim at Tanya sa kanilang mga kaibigan upang makita ang bagong silang na anak nila. Pagkatapos ng pagbisita, tinanong ni Tanya ang kanyang fiancé kung kailan sila magkakaroon ng sariling anak, ngunit hindi pa iniisip ni Tim na tama na ang panahon. Pag-uwi nila, nagalit ang kanyang fiancé sa sagot ni Tim at sinubukan niyang ayusin ito. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang aso na si Otis at dala ang maskarang nakuha niya sa ilog. Hindi alam ni Tim, si Loki mismo ay naghahanap nito dahil inutusan siya ng kanyang ama na si Odin upang mabawi ito bago magdulot ng gulo sa mundo. Si Moss, isang sikat na animator, pumunta sa matandang lalaki para i-pitch ang kanyang ideya para sa bagong presentasyon pero nabigo siyang ma-impress ang kanyang boss. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Tim at binigyan si Tanya ng isang regalo bilang paghingi ng tawad. Makalipas iyon, kailangan niyang pumunta sa Halloween party sa trabaho pero wala siyang costume. Kaya iminungkahi ng kanyang fiancé na gamitin ang mask na nahanap ni Otis, at dahil wala siyang ibang pagpipilian, kinuha ito ni Tim. Pagdating niya sa party, sinuot niya ang mask at agad itong dumikit sa kanyang mukha. Dahil dito, si Tim ay nagbago at naging The Mask, isang nilalang na may taglay na kapangyarihan ng kanyang creator na si Loki, ang Diyos. Dumating siya sa party na puno ng estilo, pero agad niyang napansin na nababoring ang mga bisita. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon at ginamit ang kanyang kapangyarihan para umakyat sa entablado at buhayin ang show. Dahil dito, lahat ay humanga sa kanya, lalo na ang kanyang boss. Pagkatapos ng party, si Tim na suot pa rin ang mask ay umuwi at tinapos ang gabi kasama si Tanya. Kinabukasan sa trabaho, pinag-uusapan ng lahat ang nangyari sa party, pero si Tim ay walang maalala. Sa kanyang pagkagulat, tinawag siya ng kanyang boss at sinabihang mag-present ng bagong animation idea na na-inspire sa performance niya noong Halloween party. Dahil dito, nabigyan siya ng bagong oportunidad at sobrang saya niyang umuwi para ibalita kay Tanya. Ngunit may mahalagang balita rin si Tanya. Naghinala siya na siya ay buntis. Kinumpirma nila ito sa doktor, at kalaunan nagsimulang makaramdam ng sakit si Tanya. Binigyan siya ng doktor ng basurahan dahil nagsusuka siya, pero kakaibang pangyayari ang naganap, may mga bula ng sabon na lumalabas sa kanyang bibig. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ng mag-asawa ang kanilang normal na buhay hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ng kanilang anak na si Alvi. Samantala, hinahanap ni Loki ang kanyang mask sa isang warehouse, habang si Odin ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Binalaan siya na may isang batang isinilang na may kapangyarihan ng mask at inutusan siyang hanapin ito agad. Kinabukasan, hinanap ni Tim ang mask sa kanilang bahay dahil iniisip niyang makakatulong ito sa kanyang inspirasyon sa trabaho, ngunit hindi niya ito mahanap dahil dinala na pala ito ni Otis sa kanyang cottage matapos mawala ang kanyang kwarto dahil kay Alvi. Habang wala si Tim, si Tanya naman ang nag-aalaga kay Alvi. Nagbigay siya ng lobo para paglaruan ng bata, ngunit biglang nagsimulang lumobo rin ang ulo ni Alvi, na nagpapakita na taglay niya ang kapangyarihan ng mask mula nang siya ay ipanganak. Agad itong bumalik sa normal bago pa mapansin ng kanyang ina. Sa hindi kalayuan, si Otis na naiinggit dahil nakuha ni Alvi ang kanyang dating kwarto ay nakita ang lahat ng nangyari. Kasabay nito, si Loki ay nag-transform bilang isang bubuyog at hinanap ang bata sa ospital na may kapangyarihan ng mask. Natagpuan niya ang receptionist at tinakot ito gamit ang kanyang stinger,
Pagkatapos ay inangkin ang anyo nito para ma-access ang listahan ng mga sanggol na isinilang sa parehong petsa at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Nararanasan ni Tim ang mga hirap ng pagiging isang ama. Siya at ang kanyang asawa ay ilang gabi na hindi nakakatulog dahil sa patuloy na pag-iyak ng kanilang sanggol. Sa isa sa mga gabing iyon, muntik pang maibigay ni Tim ang isang bombilye sa halip na bote ng gatas. Ngunit mabuti na lang at nagpakita ng kapangyarihan ang bata kaya nagising si Tim nang hindi niya namamalayan. Ngunit kinaumagahan, mas lumala pa ang sitwasyon nang sabihin ni Tanya na aalis siya ng 1 linggo para sa trabaho. Dahil dito, nakiusap siya sa kanyang boss na magtrabaho na lang siya mula sa bahay upang maalagaan ang kanyang anak, at pumayag naman ito. Pagkaalis ni Tanya sakay ng taxi matapos magpaalam sa kanila, nagpatuloy si Tim sa trabaho pero hindi tumitigil sa pag-iyak si Alvi. Sinubukan niya itong patahanan ngunit walang epekto. Kinabukasan, muli na namang nagkulang sa tulog si Tim at paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang boss tungkol sa mga drawings niya. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Tanya para kumustahin ang mag-ama. Masayang-masaya ang sanggol nang marinig ang boses ng kanyang ina at bigla niyang sinabi ang kanyang unang salita, "Mama." Labis na ipinagmamalaki ito ni Tim at sinubukan niyang turuan ang bata na sabihin, "Daddy," pero hindi sumunod si Alvi. Sa pagpupumilit ni Tim, muli nitong sinabi ang, "Mama," ngunit sa pagkakataong ito ay may boses na parang adulto, na labis na nagulat at natakot si Tim. Samantala, sinusundan ni Loki ang listahan ng mga sanggol at nakarating siya sa bahay ng isang babae. Nagbalat tao siya bilang isang salesman at iniharap ang bagong modelo ng vacuum cleaner. Nang suriin ng babae ang produkto, biglang ginamit ni Loki ang vacuum cleaner at siya ay nahigop nito at namatay. Pagkatapos nito, sinamantala ng Diyos ng panlilinlang ang pagkakataon upang tingnan ang kanyang anak, ngunit nang makita niya ito ng malapitan, nadismaya siya dahil isa lamang itong ordinaryong bata na basta na lang naghagis ng laruan. Sa bahay ni Tim, pilit siyang nagtatrabaho ngunit hindi siya pinapayagan ni Alvi. Dahil dito, pinanood na lang ni Tim ang bata ng mga karton tulad ng The Flintstones at Woody Woodpecker, kahit labag sa kagustuhan ni Tanya. Dahil dito, kumalma ang bata kaya nakabalik si Tim sa trabaho at hiniling niya kay Otis na bantayan si Alvi. Ngunit imbes na bantayan ito, umuwi si Otis at nagsimulang maghukay sa paghahanap ng mask ni Loki na kanyang itinago. Nang sumapit ang gabi, nakatulog si Tim habang ang kanyang anak ay patuloy na nanonood ng mga karton sa telebisyon. Sa oras na iyon, tuluyan nang nakuha ni Otis ang mask at nag-transform dahil dito. Samantala, si Alvi ay patuloy na nanonood ng karton na tungkol sa isang lalaking nakatagpo ng palakang marunong kumanta at sumayaw. Dahil sa galing ng hayop, ipinakita niya ito sa isang negosyante, ngunit pagdating nila ay naging karaniwang palaka lamang ito. Nagtapos ang karton sa pagkakadala ng lalaki sa isang mental na institusyon. Masayang-masaya si Alvi sa napanood at hindi niya napapansin na si Otis, na kontrolado ng mask, ay nagpaplanong alisin ang bata ng tuluyan. Kinabukasan, patuloy na nagtatrabaho si Tim ngunit wala sa kanyang mga ideya ang pumapasa para sa presentasyon. Bigla na lamang nagsimulang gayahin ni Alvi ang guhit ng sumasayaw na palaka sa harap ng kanyang ama na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dagdag pa rito, ang mukha ng bata ay biglang nagiging ulo ng isang woodpecker, at pagkatapos ay tumatakbo at tumatalon sa buong kwarto. Tumakbo si Alvi papuntang kusina habang hinahabol siya ng kanyang ama na agad tumawag sa emergency services. Ipinaliwanag ni Tim ang mga kakayahan ng kanyang anak, ngunit gaya ng inaasahan, hindi siya pinaniwalaan ng operator at ibinaba ang tawag. Dahil dito, sinubukan ni Tim humanap ng tulong sa kanilang kapitbahay at agad niyang ikinwento ang lahat ng nangyari, ngunit hindi rin siya pinaniwalaan. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, pinakiusapan niya ang bata na kumanta at sumayaw gaya ng dati, ngunit tulad ng palaka sa karton, hindi niya ito ipinakita at nanatiling normal na sanggol lamang. Dahil sa inis, sinubukan ni Tim na pilitin ang bata na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagalit ang kapitbahay at pinalabas siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Tim sa bahay at sinubukang patahanan ang kanyang anak, ngunit bigla siyang hinawakan ng bata sa binti at inihagis siya sa mga kasangkapan sa sala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Otis mula sa kabilang bahagi ng kwarto at binigyan si Alvi ng isang laruan. Ngunit ang laruan ay isa palang dinamita na malapit ng sumabog. Agad itong napansin ng bata at pinatay ang fuse sa pamamagitan ng tunog ng pagsabog gamit ang kanyang bibig, at pagkatapos ay tumakbo palayo nang marinig ang ingay. Akala ni Otis ay tuluyan nang natapos ang bata, kaya nagdiwang siya sa kanyang tagumpay. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng malaking buto at agad niya itong kinagat nang hindi alam na isa rin itong bomba. Sumabog ang buto, ngunit dahil sa kapangyarihan ng mask, nakaligtas pa rin ang aso.
Sa kabila ng kanyang pagkatalo, gumawa si Otis ng isang mas malawak na plano para mahuli si Alvi gamit ang crane at lubad. Sa pagtatapos ng araw, pumasok siya sa bahay upang simulan ang kanyang masamang plano. Kasabay nito, nakita ni Tim si Otis na nag-transform at may dalang iba't ibang sandata, kaya natakot siya at nawalan ng malay. Hindi ito inalintana ni Otis at dumiretso siya papunta sa kwarto ng bata. Gumamit siya ng plunger na nakatali sa lubad upang makaakyat sa kisame, at nang makita niyang abala ang bata, bumaba siya sa crib at nilagyan ng hook ang apron nito. Pagkatapos ay inihanda niya ang crane, upang hilahin palabas ang bata. Ngunit bago pa niya ma-activate ang makina, lumapit si Alvi mula sa likuran at inilagay ang hook sa kwelyo ng aso. Na-activate ni Otis ang crane at agad siyang hinila sa buong bahay. Sinubukan siyang tulungan ni Tim, ngunit naipit ang aso sa piano at hinila pataas sa ikalawang palapag. Patuloy na hinila ang lubid hanggang sa mapunta siya sa ventilation pipe at lumabas sa kabilang dulo papunta sa ceiling fan sa kwarto. Biglang kumalas ang bagay at lumipad palabas ng bahay, ngunit agad din itong bumalik sa kwarto kasama ang aso. Hindi pa doon natatapos ang gulo dahil muling hinila si Otis pataas ng crane at nahulog siya sa isang maruming tangke. Pagkatapos ay napunta siya sa isang birdhouse, at sa huli ay sa washing machine kung saan nadurog siya sa ilalim ng umiikot na drying rollers. Ang sanggol naman ay humihip sa aso, dahilan para lumipad ito palabas ng bintana na parang lobo at bumagsak sa hardin. Dahil dito, nawala na sa kanya ang mask at bumalik siya sa normal, ngunit wasak na ang buong bahay. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ni Tim ang kanyang tungkulin bilang ama at nagpalit ng diaper ni Alvi. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Loki sa harap ng bahay. Nagbalat tao siya bilang delivery man at nagdala ng kahon para kay Tim. Iniwan ni Tim ang sanggol sa kanya habang binubuksan ang package, at sinamantala ito ni Loki para suriin si Alvi, ngunit kumilos lang ang bata na parang karaniwang sanggol. Dahil dito, umalis si Loki. Pagbukas ni Tim ng package, biglang tumalon palabas ang isang napakalaking boxing glove at siya ay tinamaan at tumalsik palayo. Nagising si Tim at nagdesisyong dalhin ang kanyang anak sa pediatrician. Isinakay niya ang bata sa kotse habang nag-aalala na baka ito ay sinapian. Sa sandaling iyon, biglang umikot ng buo ang ulo ni Alvi at pagkatapos ay binuhusan ang kotse ng berdeng likido. Hindi nila alam na si Loki ay naroon pa rin at nang makita niya ang kapangyarihan ng bata, natuklasan niya na siya ay anak ng mask. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Tim sa bayan at tumakbo papunta sa Children's Hospital. Sinundan siya ni Loki, ngunit dahil nagpark siya sa parking para sa may kapansanan, hinabol siya ng isang pulis. Pinabagsak ng Diyos ng panlilinlang ang gwardya at idiniin ang ulo nito sa semento. Pagkatapos ay humarap siya kay Tim at inutusan siyang ibigay ang mask. Sinabi ni Tim na hindi niya alam kung nasaan ito, kaya nagalit si Loki at naglabas ng malaking palakol. Sa sandaling iyon, si Odin ang pumalit sa katawan ng isang security guard at pinarusahan ang kanyang anak dahil sa kabiguan nito. Dahil sa panghihimasok na ito, tumakas si Tim kasama ang kanyang anak sa isang eskinita. Ngunit nakatakas si Loki at nang maabutan sila, gumawa siya ng napakalaking pader na bakal upang harangan ang daan. Nagalit si Loki at gumawa ng malaking suitcase, at sa loob nito ay isang higanteng granada na inihagis niya kina Tim at Alvi. Ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan para gawing kalasag ang kanyang mga braso at nailigtas silang dalawa mula sa pagsabog. Ipinagmamalaki ni Tim ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin sumusuko si Loki. Bumalik siya sa tunay niyang anyo at lumikha ng napakalaking fireball. Bago pa niya ito may hagis, biglang muling pumalit si Odin sa katawan ni Tim at nagpaputok ng mga electric ray na nagtanggal sa kapangyarihan ni Loki. Ginamit din ni Alvi ang kanyang kapangyarihan, hinaban ang kanyang mga braso, at binagsak si Loki gamit ang dalawang basurahan hanggang sa maitapon ito sa basurahan. Hindi nagtagal ay tumawag ang boss ni Tim at inutusan siyang bumalik sa trabaho para sa kanyang presentasyon. Agad siyang bumalik sa kumpanya kasama si Alvi at nakipagkita sa mga TV producer, ngunit dahil wala siyang naihanda, tinanggal siya sa trabaho. Pagkatapos ay tinawagan ni Tim ang kanyang asawa at ikinwento ang nangyari. Sa kabila ng lahat, inamin niyang masaya siya na nakasama niya si Alvi. Pagkatapos ng tawag, magkasamang nagkaroon ng sandali ang mag-ama, naligo si Tim sa kanyang anak at pareho silang nakatulog. Ngunit sa gabi, muling lumitaw si Loki sa bahay at pumasok sa kwarto ng bata. Nakita niya si Alvi sa kuna at nagsulat ng kakaibang mga letres sa dingding habang isinasagawa ang isang mahikang ritual para tawagin ang kanyang ama na si Odin. Ipinaliwanag niya na ang bata ay anak ng mask at hiniling niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Pumayag si Odin ngunit binigyan lamang siya ng isang oras para mahanap ang mask at ayusin ang lahat ng kabuluhan. Muling nakuha ni Loki ang kanyang kapangyarihan at sinimulan ang kanyang plano. Ngunit ilang sandali lang ay dumating ang kapitbahay at tinawag si Team Avery. Upang mawala ang matandang babae, ginawang napakalaking ilong ang ulo nito.
Sa sandaling iyon, nagising si Tim at hinanap si Alvi sa kuna. Ngunit nang makita niya ang bata, ang mukha nito ay napalitan ng mukha ni Loki. Nagulat si Tim, at narinig niya ang boses ni Tanya, ngunit si Loki pala iyon na nagkukunwari. Inihayag ng Diyos ng panlilinlang ang kanyang tunay na pakay. Inutusan niya si Tim na hanapin ang mask at dalhin ito sa eskinita sa loob ng 1 oras. Kung hindi ay hindi na niya makikita muli ang kanyang anak. Pagkatapos ng babala, kinuha ni Loki ang sanggol at tumakas ito sa pamamagitan ng bubong gamit ang dinamita. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tanya sa bahay at nakita niyang wasak na wasak ang buong lugar. Sumunod na dumating si Tim at inatake ang kanyang asawa dahil inakala niyang si Loki ito na nagbabalat tao. Ngunit nang mapagtanto niyang si Tanya talaga iyon, humingi siya ng tawad at ipinaliwanag ang buong pangyayari. Siyempre, hindi agad naniwala ang babae. Pero dumating ang kapitbahay na may ulong parang ilong at doon niya napagtanto na totoo ang sinasabi ni Tim. Hinanap nila si Otis dahil siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang mask. Habang naghahanap, si Otis ay suot muli ang mask at tila may romantikong eksena kasama ang aso. Natagpuan siya ng may-ari at nakumbinsi siyang tumulong sa pagligtas kay Alvi. Pumayag si Otis, tinanggal ang mask at ibinigay ito kay Tim. Samantala, nasa eskinita si Loki kasama si Alvi at sinubukan nilang subukan ang kanilang kapangyarihan laban sa isa't isa. Naglaro sila ng Wild West at nagkaroon ng bar-ilan. Nauuna si Loki, ngunit peke lamang ang bala niya, habang si Alvi ay tunay ang baril at tinamaan si Loki. Natuwa si Loki sa biro hanggang sa dumating sina Tim at Tanya sa eskinita. Iminungkahi ng mag-asawa na ipagpalit ang mas kapalit ng kanilang anak at pumayag si Loki, ngunit sa huling sandali ay nagbago siya ng isip at piniling itago si Alvi. Dahil dito, lumapit si Otis at kinagat si Loki, dahilan para mabitawan nito ang mask. Lumipad ito sa ere, at sinunggaban ito ni Tim at isinuot kaya siya ay nag-transform bilang The Mask. Tumakas si Loki sakay ng sasakyan, ngunit ginamit ni Tim ang kanyang kapangyarihan upang gawing mas malakas ang sasakyan nila. Kasama sina Tanya at Otis, humabol sila ng mabilis upang iligtas si Alvi. Ngunit gumamit si Loki ng panibagong trick at ginawang alon-alon na daan ang kalsada. Gayunpaman, nakalusot pa rin si Tim at nagpatuloy sa paghabol. Huminto si Loki sa isang boxing stadium at hinamon si Tim sa laban. Sa kabila ng karanasan ni Loki sa Mahika, nagawa niyang mapabagsak si Tim, ngunit bumawi si Tim at tinamaan siya gamit ang isang malita, na itinapon niya sa dagat. Matapos ang laban, natagpuan ni Tim si Tanya na nailigtas na si Alvi mula sa kulungan at sabay silang tumakbo palabas. Ngunit hinarangan sila ng isang higanteng lapis na nilikha ni Loki. Sinubukan ni Tim na gumamit ng iba't ibang sandata, ngunit ginawang bulaklak ng lapis ang lahat ng iyon. Sa huli, ginamit ni Tim ang sharpener at tuluyang winasak ang lapis, ngunit muling nabuo si Loki mula sa mga piraso nito. Dahil tila walang katapusan ang laban, iminungkahi ni Loki na si Alvi ang pumili kung kanino siya sasama. Sinubukan niyang akitin ang bata sa pamamagitan ng laro, ngunit ibang paraan ang ginawa ni Tim. Tinanggal niya ang mask at kinausap ang kanyang anak. Sinabi niya na dahil kay Alvi, naging mas mabuting tao siya at ipinagmamalaki niya ito. Pagkarinig nito, tinawag ni Alvi si Tim na Daddy, sa unang pagkakataon at pinili ang kanyang pamilya kaysa kay Loki. Ngunit hindi pa rin sumuko si Loki at nagsummon ng higanteng martilyo upang durugan sila. Ginamit ni Tim ang lahat ng lakas niya para protektahan ang kanyang pamilya at nahawakan ang martilyo, ngunit may mga drill itong lumabas na tumama sa kanya. Habang tila tapos na ang lahat, dumating si Odin at sinabing tapos na ang oras ni Loki. Paparusahan na sana niya ang kanyang anak, ngunit nakiusap si Tim na patawarin siya dahil iyon ang tungkulin ng isang ama. Naantig si Odin at pinatawad si Loki, at ibinalik siya sa kanilang mundo. Kinuha rin nila ang mask upang hindi na muling magdulot ng gulo. Kinabukasan, kinausap ni Tim ang kanyang dating boss at ipinakita ang ideya niya para sa isang animation na base sa kanyang karanasan kasama ang kanyang anak. Nagustuhan ito ng boss at naging matagumpay ang cartoon sa telebisyon. Sa gabi ng premiere, nagdiwang ang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Tanya na siya ay buntis muli, na labis na ikinatuwa ng lahat lalo na si Alvi. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Harvey Ahmad, Renz John Capole, Phoenix Bernal, Alejandrino Jup, John Ezekiel Ordanza, RJ Mercado from General Trias Cavite, Earl Sweden Mahusay from Cavite, Hans Medel from Laguna, Jobert Macalalag family from Batangas, John Paul Pitogo from Lapu-Lapu Cebu City, Ferg de Person from Brazil, at U-Boys from San Francisco General Trias Cavite Oval. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.